Ako pala si Ginoong Justin Luis Santiago. Ako naman po si Binibining Kim Samantha Tesoro. Kami po ang inyong katapagkilala sa palatuntunan ito. Sa pagdating ng buwan ng Agosto, ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wika upang magbalik tanaw sa kadakilaang ginawa na itinuturing na umanang wikang pambansa na si Pangulong Manuel Luis Quezon. Tama ka riyan, Justin. Siya ang naging tulay upang magkaroon ng pagkakaisa ang ating bansa sa pagtatalaga ng isang pambansang wika, ang Filipino. Dahil sa ating wika at sa kulturang pinangangalagaan natin, mas nakilala sa buong mundo ang ating pagka-Pilipino. Unika nga rin at ng ating pambansang biyaya na si Gatro Rizal na hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning pusa gaya ng pinanganak sa ating nagpala. Ayon ako riyan, mahalin natin ang ating sariling wika at kahit nasa makabagong panahon na tayo, patuloy pa rin natin ipagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Kaya, sa taong ito, ang Smart Starters Montessori ay nakikiisa sa buong bansa upang ipagdiwang ang buwan ng wika. Sa pagsimula ng ating pagdiriwang, inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa awit ng ating pambansang awit na panungumahan ni Binibining Adeline Diaz Espadon. Manatili po tayo nakatayo para sa paniwalang panalangin na pangunguna ni Binibining Angela Pitzel Faith P. Apostol. Iligay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon, tayo'y pumikit at yumuko upang manalangin. Ama naming Diyos, na dakila ng kapangyarihan sa lahat, kami lumalapit sa iyo upang magpasalamat sa araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Kami po ay humihingi ng iyong basbas para sa aming pagdiriwang ng buwan ng wika. Ama, salamat po dahil araw-araw niyo po kami binabantayan at iniingatan. Ama, sa aming pagdiriwang ng buwan ng wika, nawa po, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at ilayo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Kami ay humihingi ng maging matagumpay po ang aming programa nang sa gayon po ay matapos na ito ng ligtas at naaayon sa iyong banal na panalangin. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga pagtutulak at magawang kasalanan. Hanggang dito na lamang ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Sa puntong ito, ay makinig naman po tayo sa punong tagapamahala na si Binibining Lady. Maaari na po tayong maupo. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat, Justin at Sam. Huwag kang malungkot, Justin. Pinapupo na sila. Hindi, masyado siya eager. Maganda at pogi ang ating mga MC ngayong umaga. Magandang umaga po, maulan, ngunit mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang inyong pagdalo ngayong umaga ay katunayan na walang bagyo, walang uri ng panahon na dapat piliin para ipakita natin ang suporta sa ating mga anak. Ngayong umaga ay ito ang pinakaluto ng lahat ng aktibidad natin para sa buwan ng wika. Pero, mayroong dalawang petsa ng Agosto na dapat natin tandaan. Una
ay ikalabing siyam ng Agosto. August 19. Bakit kailangan alalahanin ang ikalabing siyam o ika-19 ng Agosto? May nakakaalam ba? Ano pinagdiriwang natin sa araw ng ikalabing siyam ng Agosto? Sa magulang ko. Wala pala yung aking ibang mga kasalang na dito. Teka po, yata ako naintindihan. Teka muna. August 19 po. Alam niyo po ang pinagdiriwang natin? Po? Birthday ni? Sino po? Sino po? Alo? Magulang. Teka muna. Baka senior moment lang yan. Okay, teka ulit. Rewind. Ano po ang ating pinagdiriwang sa 19 ng Agosto? Opo. Yun ay kaarawan. Yung araw na yun ay kaarawan ng ating Pangulong Manuel Luis Quezon. Ayun! Nakuha din. Mga mami, mga daddy, maraming salamat nandito kayo sa amin. Pero, kaalinsabay ng pagpapaaral ninyo sa inyong mga anak, ang kanilang iba't ibang asignatura, sabayan po natin sila. Kailangan naka-update tayo sa kung ano ang pinag-aaralan nila. Kasi kung hindi, mahuhuli po tayo. Hindi mahalata po tayo ng ating mga anak na bakit hindi alam ni nanay ni tatay yun? Tama! Ang buwan ng Agosto ay pinagdiriwang ang buwan ng wika dahil ang birthday, ang kapanganakan ni Pangulong Manuel Luis Quezon ay pumatak ng Agosto 19 ng Agosto. Okay? Yan ang unang petsa, natatandaan. Ikalawang petsa, kahapon, pinagdiwang natin. Ika-31 ng Agosto. Ano kaya yun? Ha? Thank you po, sir, sa pagsagot ninyo at masiklang partisipasyon. Ano po ninyo? Anak ni Busi. Kaya pala. Okay. Manang-mana kay Sid. Tatay mo, Sid. Wow! Talaga, kaya pala masigla si Sid. Mana sa tatay, no? Okay. Tama po. Ang Agosto 31 at 31 ng Agosto ay birthday naman ni Dr. Maria Montessori. Siya ang ating pinagpipitaganan na nagpakilala ng Montessori approach. Siya din ang gumawa ng iba't ibang mga materials. Kaya bilang Montessori School, sinasama po natin sa buwan ng Agosto ang pag-celebrate ng pag-alala sa kanya kapanganakan. August 31, 31 ng Agosto. Okay, yun. Ngayon, bakit pinagdiriwang ang buwan ng wika? Ang buwan ng wika ay pinagdiriwang dahil ginagamit po natin itong paraan para ilapit sa mga bata ang pagmamahal sa sariling wika. Sabi nga ni Carlos Rizal, ano nga yun? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay Bakit pa sa malansang isda? iba ang amoy sa malansang isda. Hindi ang pagmamahal sa wikang Pilipino, ang pagpapakita, hindi ka na mag-aaral ng wikang Ingles o wikang iba, kundi ang pagmamahal sa sariling wika ay maipapakita sa pamamagitan nga pagtangkilik sa
tradisyon at kulturang Pilipino. Ngayon, sa mga panahon ito, na lalo higit ang pagsasalita ng ating mga anak ay mas magaling pa sila sa atin sa wikang Banyaga, wikang Ingles. Hindi porke sila nagsasalita ng wikang Ingles, hindi nila mamahalin ang wikang Pilipino. Yun ang dahilan kung bakit isang beses isang taon ay pinagdiriwang natin ito upang itanyag at itanghal ang kultura at tradisyong Pilipino sa gamit sa wikang Filipino. No? Marami nang dumarating. Ngunit, ang ating mga Montessorians ay hindi nabigyan ng sapat na panahon para maghanda. Pero salamat sa teknolohiya, gumawa ng paraan ang ating mga guro para maihanda kahit paano ang mga gagawing programa palatuntunan ngayong araw na ito. Gusto ko pong kilalanin ang pagsisikap ng ating isa sa mga guro, si Ginang Janet Manuel, na siyang nanguna sa programa na ito. Ayan po siya. Palakpakan natin si Mrs. Manuel. Kasama ang nagdagandahan at nagpupulit mga guro ng Smart Starters Montessori, higit sa lahat ang mga magigiting, magaganda at maasahan, responsableng mga mag-aaral na sa palagay ko ay aariin nila na kanila ang programang inihanda para sa buwan ng wika. Hindi ko na patatagalin, nandito na, bumaba na sila sa ngalan ng Smart Starters Montessori. Kayo po ay aking binabati at welcome ngayong umaga na to sa ating pagtatanghal ng buwan ng wika. Sana ay masiyahan kayo. Salamat. Medyo nali. Maraming salamat po, Binibining Lay, sa inyong pananalitang nakapagbigay kaalaman at ekspresyon sa aming mag-aaral, pati na sa ating mga magulang. Bago natin ipagpatuloy ang ating programa, nais po namin kayong bigyan ng kaalamang magkakaroon po tayo ng paggawad ng parangal sapagkat alam namin kayo ay nagsipagbihis bilang mga lakan at mahambini. Inaanyayahan po namin kayong manatili at abangan kung sino ang magwawagi. Kung kaya't huwag muna kayong aalis. Ngayon naman po, ating tuklayan ang pagbungad at bilang ng lahat ng ating mag-aaral. Pwede na po. Yan. Sama-sama natin pagsisisi.
pansin ang mga mag-aaral mula sa class department upang maghandog ng isang munting awitin at sayaw. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa, ang langit kong salita. Bayan kong silangan, hangad kong lahing ang kalayaan. Sikat o sa Rizal, nu'y nagwika. Siya ay nagmamahal sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa pamahong isda. Wikang pambansa, ang langit kong salita. Bayan kong silangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Good job, Yun! Good job, Yun! Good job, Maraming salamat sa inyo, aming munting mag-aaral. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang pag-alay ng isang harana ng isang mag-aaral. Ang harana o serenata o serenade sa Ingles ay ang awit o tugtugin na isinasagawa sa labas ng tahanan ng taong pinararangalan o ninisigawan. Karaniwan itong ginagampanan ng isang lalaking manliligaw sa may ibaba ng bintana ng bahay ng kanyang babaeng niniligawan. Iniaalay niya ang tugtugin at awit para sa kanyang sinisinta nang sa gayon mapagwagian niya ang puso ng sinusuyo at iniibig. Karaniwan itong nagaganap sa mga lalawigan. Madalas ding sinasaliwan ng tugtugin wala sa isang gitara ang kumakantang tinig ng lalaking mahihilig. Palakpakan po natin si Ginoong John Christopher Baruga mula sa Baitang 8. Kasama po ng kanyang band members si Ginoong Reagan Wong, Ginoong Justin Santiago, at Ginoong Swayze Estor. Muli ang ating mga ginoo mula sa high school department. Palakpakan po natin sila. Nagtatanong ang isip
At nag-iisa pangangamba, dapat bang isipin walang hanggan. Asahan mo na kahit kailan di kita iiwan. Kahit kailan di kita pababayaan. Kahit kailan, kahit kailan, ulong ng iyong damdamin, pag-ibig na walang hanggan. Ang nais ko maganda, ngayon ay narito ko, handang umibig sa iyo. Na walang katapusan, pangangamba, dapat bang isipin walang hanggan. Asahan mo na kahit kailan di kita iiwan. Kahit kailan di kita pababayaan. Kahit kailan, kahit kailan, kung ikaw ay mawala sa piling ko, pinalam kung kakayanin pa, kayang umibig pang muli. Kahit na ano pang mangyari, di maaaring papalit. Sasamahan pa kita hanggang sa huli. Iiwan kahit kailan, di kita pababayaan. Kahit kailan, hindi magbabago. Kahit kailan, kahit kailan. Wow! Maraming salamat mga Ginoo! Grabe naman yan mga Ginoo. Tunay nga ang nakatutunaw ng pusong iyong pagkanta, Ginoong JC. Napakahusay din ng mag-gitara ng aking partner dito. Tayo
salamat, pinagbihinaan ito. Sa puntong ito, ating bigyang parangal ang ating mga mag-aral na nagwagi sa isang tuklas talento sa pag-awit at pagbigkas mula sa Lower Elementary Department. Para igawad ang parangal sa mga nagwagi, amin pong inaanyayahan ang ating mahal na punong guro na si Binibining Deidinio, kasama po niya si Ginoong Fermin Nuestro. Inaanyayahan din po namin ang mga magulang na samahan po nila ang kanilang mga anak sa entablado. Mula sa larangan ng pag-awit sa ating ginanap na tuklas talento, ikatlong gantimpala, Davide J. Cacario. Ikalawang gantimpala, Drake Tenjin E. Cañizares. At ang nagkamit ng unang gantimpala, Anika Luis Perez. Okay, maraming salamat po. Lower LM, mga nagwagi sa tula, ikatlong gantimpala, Jeriel T. Amoroso. Ikalawang gantimpala, Ram Joaquin F. de la Cruz. At ang nagwagi sa larangan ng tula, Radley Caleb F. Samera. Sa aming lumagbati sa mga nagwagi. Ngayon naman ay ating saksiyan ang handang sayaw ng ating mga kamag-aral mula sa Lower Elementary Department. At po natin sila ng masigabong palakpakan. Muli ang ating mga kamag-aral mula sa Lower Elementary Department. May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang papak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na makaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pilit na iiyak. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na makaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pitit na iiyak. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. Dahil sa sakit, di na makaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag.
la 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 la. Dahil sa sakit, di na makaya pang lumipad. At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. La 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 la. Tunay nga ang napakahusay ng ating mga kamag-aral. Ngayon naman po ay ating bigyang parangal ang ating mga mag-aaral ng nagsiwagi sa isinagawang tuklas talento sa pag-awit at pagtula mula sa Upper Elementary Department. Para igawan ang parangal sa mga nagwagi, atin pong inaaniyakan ang ating mga kapalutang guro sa binibining lady. Kasama po niya si Ginoong Permin Nestor. Inaaniyakan rin po namin ang mga magulang kasamahan po nila ang kanilang mga anak sa entablado. Mga nagwagi mula sa ginanap na tuklas talento, awit at tula, Upper Elementary Department, sa larangan ng pag-awit, ikatlong gantimpala, Cameron V. Custodio. Ikalawang gantimpala, Ash Milo M. Robles. At ang nagkamit ng unang gantimpala, Leonard Marcus S. Gunavio. Maraming salamat po mga nagwagi sa larangan ng tula, Upper Elementary Department. Ikalawang gantimpala, Janelle Riley Munoz. At ang nagkamit ng unang gantimpala sa larangan ng tula, Trisha Gwen de la Cruz. Ngayon naman, ating tuhayan si Ginoong Leonard Marcos Dudale upang ipakita niya ang kanyang talento sa pag-awit. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Ako'y isang Pinoy sa puso't
pagtula. Wikang Pilipino. Naaalala niyo pa ba ang hinuha ng bayaning ng mga dukha? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ating mahalin ang sariling wika. Ito ay sandigan ng ating bansa. Ipagpuni natin at huwag ikahiya. Nagdadala ito ng dangal at ligaya. Muli nating tandaan ang dala nitong saya. Hindi ito may alis sa puso ng bawat isa. Ito ay nakatatakda at nagbibigay halaga na tayo ay Pilipino at hindi basta-basta. Wikang Pilipino. Maraming salamat, Bibiling Christian Bill. Ngayon naman ay pakikita naman ang ating mga pag-aaral mula sa Upper Elementary Department ang kanilang pinagdang sayaw ng pinamamagatang Unang Kaya. Muli ang ating mga kamag-aral mula sa Upper Elementary Department. Department, ipakikita ni Ginoong Angelo Bartolome ang kanyang
talento sa pag-awit. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa lang ang makikita na iba hubay ang susuhan. Isang patulungan. Gabay at pagmamahal ng anak ko, mabibigay ng halaga sa iyo. Nasa mong ipakilala kung sino ka na. Pinoy, ikaw at Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Pag malaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Pakita mo ang tunay kung sino ka. Mayroon ang masang at maganda. Wala naman perfecto. Basta paso ito ako ang totoo. Gabay at pagmamahal ako, pagbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga. Pinoy, ikaw at Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang Pinoy, huwag kang magtatakot. Pag malaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Nagkakanya ang buhay, dapat ganda mo sanay. Wala bang nangyayari kung natin nakikibagay? Ipakilala ng iyong sarili, ano ba sa'yo mangyayari? Lagi mo isisipin, kaya gawin. Pinoy, ikaw at Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang Pinoy, huwag kang magtatakot. Ipagmalaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Maraming salamat, Kuya Barts. Tama, ipakita sa mundo ang ating pagka-Pilipino. Ngayon naman, ituon natin ang ating atensyon sapagkat ipakikita muli ng mga estudyante mula naman sa High School Department ang kanilang mga talento. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Bisay na tuwa ang may likha, Pinoy
to the party song. First joy, first love, with the answer song. Touch food to the beat, come shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole party in the Philippines. Now with Angeline, Ika, bueno, on the TV screen. Hey! This is like a shamba from here to Manila with the drop shop. Make it up a piece, twice double drop. When you're out, you gotta choose me, please start out. But I'm gonna stop, picking on walking, picking on dance. That's how we rock. It's gonna have to know I'm in secret. I just feel this beat so sweet. Ayan, maraming salamat High School Department. Kahit walang practice yan. Ngayon naman ito ay ating bigyang parangal ng ating mga mag-aaral. Nagbuting sa isa't isa sa iyong tutuklas talento sa pagbola at pagbigkas ng tula at tangis talento mula sa Luzon Junior at Senior High School Department. Mula sa High School Department, Akisha Brian Arencio. Ika-4 na gantimpala, Ricardo M. Bumay. Ika-3 gantimpala, Kim Samantha A. Tesoro. Ika-2 gantimpala, Kirsten Agatha Vida Kasi. At ang nagkamit ng unang gantimpala, Angela Joy Cherise Apostol.
tuwing ikaw ay gagalaw, ako'y tumitingin para lang sa'yo. Awit ang aking puso, sana'y mapansin mo rin ang pilit ko pagtingin. Kita, di mo alam kung saan ang magagat. Mamanyatan ang aking puso, dati akala ko'y mali. Di pa rin makalapit kapag sa aking tingin. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Sa tuwing ikaw ay gagalaw, ako'y tumitigil para alam mo. Sinisigaw ng puso, sana'y madama mo rin ang pilit ko pagtingin. Ako'y nahuhumaling. Sa tuwing ikaw ay gagalaw, ako'y tumitigil para sa'yo. Kahit ang aking puso, sana'y mapansin mo rin ang pilit ko pagtingin. Ayan po, bago po tayo magpatuloy po, nais po namin gawaran ng pagkilala po ang mga batang naging creative, pamalikhain sa kanilang kasawagan sa ating pagtatapos ng ating buwan ng wika. Katutubong wika, ang pagsusulat. O katutubong wika, tingin ang aming hiling. Sa pamamagitan mo ay mapapawi ako at karahasan. Tulad ng di pagkatulungan. Bigyan nila ang komunikasyon dumadaya ng kalinawan ng bawat puso at isipan. Hindi ba't kaswa lindangin ating pag-awa. Malay sa tagal dulot ng karahasan. Sa isang lipunan na nagkakaisa ang diwa. At ito ay salamat sa katutubong wika na kagis natin. Hindi ba dapat natin gamitin ang ating lengguwahe o wika? Paligtasan ng bawat isa ang nagtingin. Banatag ang ating loob kahit saan man magpunta. Gamitin ang ating sariling wika upang maglaban ang justisya at karapatan. Pantay-pantay ang kayaman at lubha. Bawat isa ay nararapat mabigyan ng katarungan. O katutubong wika, maraming salamat. Dahil sa iyo ay nandito kami. Malaya, Bisaya, at ito ay sapat. Sa isang lipunan na payapa at may pagbubulyari. Wika ng mga Pilipino. Sulat ni Sofia Catherine M. Beltrán. Mga katutubong wika, sagana sa ating bansa. Sa pagsakop ng mga banyaga, ito'y hindi nawawala. Dugo at pawis ay siyang pinaya
karapatan ang kanayaang magpagsalita. Wikang Filipino ay wikang mahal ko. Sa mga ninuno, ito'y minana ko. Maraming nagtangka na ito ay magbago. Ngunit, hindi sila nagtagumpay pagkat pinaglaban ko. Wikang Filipino, pambansang wika ng bayan ko. Sa pagkikipagsapalaran sa buhay, ito'y ginagamit ko. Maayos na paggamit nito, handog ay pagkakaintindihan. Ikaw ang susi sa seguridad at kapayapaan. Sariling wika ay ating pagyamanin. Ito'y ugaliing gamitin sa magandang adhikain. Ating mahalin at kailanman iingatan. Huwag pabayaan at laging alagaan. Wika ng mga Pilipino. Sulat ni Sofia Catherine M. Beltran. Balagtasan. Aling wika ang dapat na mas pahalagahan at gamitin sa paaralan? Wikang Filipino o wikang English? Magandang umaga po ang aming pagbati. Okasyon pong ito'y sadyang natatami. Isang balagtasang kaibang uri. Dito sa Smart Starters Montessori kayo'y mangyayari. It will be the first time in our history. Two people will debate with the power of language and its hidden beauty. Kung kaya ang paksa na pag-uusapan ay matagal na rin pinagtatalunan. Aling wika nga ba ang mas palagahan? Wikang hirap ba o ang kinagisnan? I'm Ricardo Bumay, designated as judge. I'm tasked to supervise and later to decide. And since I wish not to prolong your agony, listen and contemplate debate through poetry. Binibining Angela Joy Charisse Apostol ang aking pangalan. Tagapagtanggol po ng wikang kinagisnan. Knock out ang sinuman sa aking lalawan. I am Kirsten Agatha Tabas, a grade 11 student, and my crusade is to prove that English is best. No one can stop me or intimidate me. Anytime, anywhere, anytime, I am always ready. Bayaan niyong ako na ang siyang kauna. Ang tanong ko sa iyo, Pilipino ka ba? Sana ang tulad niya matalino sana, subalit sa malas ay utang banyaga. Pag hindi marunong magmahal sapagkat kung ikaw ay isang Pilipino, di sana kung gayon, ika'y kapatid ko. Hindi tulad ngayong dalawang alino, asal at diwang maka-Amerikano. By heart and by thoughts, I am a Filipino, and I love this country just like the way you do. But nationalism is not a language alone. We should be practical for our lives to go on. As we enter the stage of globalization, English will be our tool for communication. We need not study our own native language. Schools should choose English in the search for knowledge. Isang kalibangan ng iyong figuran. Sariling wika natin ay kalilimutan. Kung lahat ng Pilipino ang utak na ganyan, mas lalo kawawa itong ating bayan. Ang hindi marunong magmahal sa kanyang salita ay dapat iisa sa kanyang antika. Kung Pilipino ka sa isip at gawa, patunayan mo rin maging sa salita. In chemistry, physics, biology, and math, Filipino language is surely not enough. For comprehension and to avoid confusion, English will be the only solution. Modern technologies printed in English translations will take time for us to accomplish. And if, indeed, you'd like this country to prosper, educators should try to teach English better. Sa matematika at maging sa agham, terminolohiya ay maaaring tubusan. Lahat ng salita ay pwedeng matapataan kung pagsisikapang ngayon masimulan. Ito ang komisyon sa wikang Pilipino. Dapat masimulan itong pagbabago. Pwedeng mag-invento ng mga salitang gagamitin hanggang makasanayan na. Your idea is good, but it may not be sound. And to tell you frankly, I find it so absurd. Ask Anilongo or Cebuano, they do not understand wikang Filipino. We can't rely on the Filipino language. Confusing dialects will be our disadvantage. For practicality and to achieve unity, English should be our first priority. Wikang Filipino ang tanging pag-asa upang tayo
Pilipino'y magkaisa. Makamta ng bansa ang tunay na paglaya at di sa dayuhan, palaging umasa. Nagkawatak-watak tayong mga Pilipino, Ingles ang ginamit at siyang naging instrumento. Ang diwang kolonyal, tanim ng dayuhan, inaani natin ngayon'y kahirapan. If our people were poor, then thank the government, for they have done nothing for our improvement. But the English language cannot be the culprit. In fact, it is a must. People should master it. Our avenue to progress is the English language. Unlike other Asians, it is advantage fluency in English of our migrant workers that is fully appreciated by foreign employers. Malagto ba naman ang iyong katwiran? Ano ang paalitin sa mga dayuhan? Sa tono ng iyong pangungusap, nais mong matulad kay Flor Contemplacion. Aanihin mo ang araw-araw kung ika'y alitin na may among susundin. Pagka Pilipino'y huwag mong pababain, lahing kay Manggi ang iangat natin. I am not downgrading the race where I belong to. You can't just understand what I've said all along. No country will move on to the tide of progress. Mastery of English should really be stressed. Eh di tulad natin na yung asong baliw. Nais na lumayaw sa halip na tumabol. Huwag natin payagang kasakal pa ditong kinagisnan. Isipang kolonyal. Of course, I am not a dog. Also, I am not a cat. A false analogy is what we're driving at. Bakit ba papasoga yung tama naman? Naging abnormal ang ating naging kalagayan. Everything is normal, and the problem is you. You're trying to deviate from the real issue. Hintay, saglit lamang. Aking puputulin lagablag ng apoy nitong paksa natin. Ngayon, silang dalawa ay pagpapalitin. Si Unang Makata na si Binibining Joy naman ang ating pag-Inglisin. But then, the two of them will still carry the same stand. Binibining Joy will still try to support her demand. And irony of all, they will argue using the language that they intend to agree. Pakinggan naman natin si Binibining Agatha. Kahit Tagalog na, English pa rin siya. How about giving her another round of applause as she tries to unfold the main part of our show? Di naman kolonyal o maging praktikal. Pagkus ay pag-iawa sa pagiging hangal. Ang Ingles ay kailangan ng kahit sino man. Sa totohanan, iyak ay kayang talihan. Ang Ingles ay isang wikang universal na siyang sandigan ng mga pag-aaral. Walang bayang kayang umunlad mag-isa kung sa wikang Ingles ay hindi aasa. I dare to disagree. That is a fallacy for those who would listen. Please hear now my plea. The Japanese have proved to us with their economy, using their native language, achieve prosperity. And then we have China, Thailand, and Malaysia. Using their native tongue, they dominate Asia. We Filipinos should appreciate our own to liberate our souls from any subversion. Kasi nungalingan ang iyong tinuran. Nang dahil sa US, mulat ang Japan. Kahit gamit nila ang sariling wika, sila'y tinulungan din ng Amerika. At kahit ang China ay huwag mong ipagyabang, komunismo ay kanilang tinatalikuran. Mga insenyayo'y nais mag-Ingles, at kapitalismo ang siyang ninanais. Capitalism is the root cause of evil. Countries are exploited even against their will, and the English language that I am using now discriminates people who do not know how. Fluency in English is not a measurement of a person's intellect or a country's achievement. For us Filipinos, it is a manifest of how we glorify colonial interest. Accept that we need to learn more English, but we should be master of our language first. Because there is no reason for our race to exist kung ang wika naman natin ay maayos. Aminin na kasi na sadyang tanungan. Lahat sa mundo, Ingles ang kailangan. Kahit sa internet, sining at musika, wikang Ingles ay walang hinpang dakila. But then, I must admit, we need not to forget. Yes, we should also use the language we know best. Kung ang wikang Ingles ay pag-aaralan, wikang Filipino ay huwag kaligtaan. At sa umagang ito ay napatunayan na ang wika ay sadyang makapangyarihan. Thus, we should be master of our language first. At the same time, we try to learn more of English. Our country will be better, and through unity and hard work, our life will be
istorya, aming kahilingan na kami pong tatlo ay mapalakpakan. Dialecto. Isinulat ni Lance Cedric Diaz Buran. Sa itaas na bahagi ng Timog Silangang Asya, may isang kaakit-akit na pulo. Hinihigop ng kanyang karintan ang sinuman. Ito ang bansang Pilipinas. Ang kanyang rang ay hindi lang sa kalikasan. Hitik na hitik sa yamang dialekto na sumasaloob sa kanyang kasarinlan. Katakataka na sa isang munting palot ay mayroong 170 na dialekto na nakahati sa 82 na lalawigan. Ang itong yaman ay pinagkakaingatan sa mahabang panahon. Ito ang kasarinlan na hindi maaagaw ng sino mang dayuhan. Hindi mabubura sa isip at diwa ng bawat isa. Ang pagmamahalan ay sumasaloob sa puso ng bawat Pilipino. Iba-iba man ang dialekto, hindi man nagkakaintindihan, pero iisa ang dinidikta ng isip. Ako ay Pilipino. Ako si Analandra C. Española mula sa Baitang Siam. Ang pamagat ng aking tula ay Wikang Pilipino. Wikang kinamulatan ng ating bansa, wikang itinuro simula pagkabata. Ngunit sa panahon ngayon, iba't ibang wika na ang naririnig. Wikang Pilipino ang ating unahin. Ang sariling wika ay huwag baliwalain. Lingon dito, lingon doon, iba't ibang wika na ang naririnig. Tingin dito, tingin doon, ibang kultura na ang inaangkin. Ito'y isang kalunos-lunos na suliranin. Wikang Pilipino, ito ang wikang pagyamanin. Ito ang wikang dapat pagkamahalin. Saan mang dako tayo mapadpad at palarin, huwag nating kalimutan ang wikang sariling atin. Kaya sa kapwa kung mag-aaral, huwag nating hayaang ibang wika ang umiral, kundi lalo pa nating dapat pag-ibayuhin ang wikang iminulat ng mga magulang natin. Wikang Filipino. Original. Ang wikang Pilipino ay para sa Pilipinas, sa mga taong mapagmahal ng tunay at wagas. Pambansang lingwahe na sana'y hindi gumupas, nawa'y pitpit natin hanggang sa kasalukuyan. Ngunit patila unti-unting nawawala ito. Asa na ang ating mahal na pambansang lingwahe? Tuloy na ba natin itong ililibing sa limot at mas tangkilikin pag-aralan ang ibang lingwahe? Binago na ng panahon ang ating pananalita. Mas ikinaganda nga ba ito ng ating bansa? Ang ilibing ay isa pang pagkakakilanlan natin. Bilang isang Pilipino, ako'y titindig sa iyo. Pinipilit kong pag-aralan ka at isabuhay upang hindi ka tuloy mawala sa amin. Bawat lugar sa atin may iba't ibang lingwahe, ngunit isa lang ang orihinal, ang Pilipino. Yakapin at pagyamanin ang sariling atin. Tangkilikin ang ating lingwahe at respetuhin. Cebuano, Ilonggo, Bisaya, Bicol at iba pa. Itagdag mo pa ang mga kolokyal o slang sa ngayon. Tayo'y mayaman sa wika kung kaya't ating palagahan. Maraming salamat, Ginoong Cleopides.
Maraming salamat po. Pagpalain po tayo gawa ng ating may kapal. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang wikang pambansa. Una-una kaya-kaya. Una-una kaya-kaya. Ay! Una-una kaya-kaya. Una-una kaya-kaya. Ay! Una-una. Una-una. Una-una kaya-kaya. Ay! Una-una.